Hello Sir Bob. Gusto ko lang i-share sa lahat ng mga listeners nyo ang isang pinaka hindi ko malilimutang experience. Tawagin mo na lang akong Vince. Graduating na sa Bachelor of Science in Hospitality Management. A few years ago na maganap to sa university na pinapasukan ko dito sa Bulacan na hindi ko na lang babanggitin kung saan. Ordinaryong araw lang yon para sa akin. Mahilig po ako tumambay sa rooftop para magpahangin at ma-refresh na rin kahit papaano yung utak ko. Maraming haka-haka ang narinig namin noon sa university patungkol sa rooftop. Kesyo may babaeng nagpapakita raw dahil ginahasa ng di matukoy na sospek at meron namang bata na walang mata. Kakatapos lang ng subject namin nang maisipan kong umakyat at magpahangin sa rooftop. Di ko inaasahan na meron palang tao doon. Akala ko pa naman makakapagsulo ako sa lugar na yon. Naatalikod yung babae, Sir Bob, kaya medyo di ko maaninag yung muka. Nakasuot siya ng uniform namin sa university pero di ko alam kung anong course niya. Umakyat ako at pumunta sa pwesto ko at hinayaan ko lang yung babae na nandoon. Lumingon ulit ako sa pwesto niya maya-maya. Andoon pa rin siya pero parang nagpapahid siya ng luha. Nilapitan ko yung babae at sinabing, "Miss, panyo oh." Lumingon siya sa akin at humingi ng pasensya kasi naistorbo niya raw yung pagmumuni-muni ko. Ang sabi ko naman, okay lang. Di ko naman expected na may iba palang pupunta dito bukod sa akin. Dagdag ko pa, matagal na akong tumatambay doon pero ngayon lang ako may ibang nakasabay. Tapos tinanong ko yung pangalan niya at yung course. Tumingin siya at sabi, Tanya raw yung name niya. Masscom yung course. Naipagkamay siya sa akin at naramdaman kong malamig yung palad niya. Nang kumunot yung noo ko, bigla niyang hinila yung kamay niya. Tapos naglakad na siya pababa nang walang lingon-lingon. Yun ang una at huling beses na nakita ko si Tanya. Interesting siyang babae, kaya pinagtanong-tanong ko pa sa mga Masscom students kung kilala ba nila siya. Pero walang nakakakilala. Hanggang sa may magkwento sa akin ang tungkol sa mga kababalaghan doon sa campus. Doon ko po nalaman na yung babaeng nakilala ko sa rooftop at yung multo ng sinasabing nagahasa raw ay iisa. Doon ko rin napagtanto kung bakit malamig pala yung kamay niya. Pasensya na sir kung medyo maikli yung kwento, pero nakakakilabot pa rin. Magandang araw, Sir Bob. Ako po pala si Mitch, isa sa mga schoolmates ni Vince, yung sender nyo about sa babae sa rooftop. Siya rin po yung nag-recommend sa akin ng channel nyo, kaya parehas naming pinakikinggan na pwede raw mag-share ng mga kwento. Sabay din kami nagpasa ng mga stories namin, kaya sana po kung papalarin ay sabay nyo pong mabasa ang aming mga kwento. Bali taga Malolos, Bulacan din ako gaya ni Vince at student sa nasabing university. Fine arts naman yung course ko. Marami po talagang kababalaghan ang meron dito sa university namin at isa na doon yung sinasabi nilang mga batang walang mata. Marami na raw ang nakakita sa mga batang yon, sir. Dahil madalas may pasok kami sa gabi, hindi maiwasan na may mga vacant rooms na madadaanan at syempre madilim sa ibang hallway. Bali nasa gitnang room kami tapos sa pangatlong pasilyo ay CR na. Madalas daw doon nakikita yung mga bata na walang mga mata. Last subject namin noon, Sir Bob. Naisipan ng isang classmate ko na magbanyo dahil puno na raw yung pantog niya. Di na raw niya kayang tiisin kaya doon siya pumunta sa CR na malapit sa classroom namin kesa bumaba pa. Maya-maya pa, nag-umpisa na mag-discuss yung prof namin. Nang makarinig kami ng tumitiling babae. Paglabas namin lahat, yung classmate ko pala na nagbanyo. May nakita raw siyang bata. Duguan, tapos pagtingin daw sa kanya, wala yung mga mata habang naangisi sa kanya.
Umiiyak siyang lumabas ng CR nung gabing yon. Dahil sa nangyari, maagang na-dismiss ang klase kaya maaga rin kaming nakauwi. Lumipas ang ilang araw na wala na sa isip namin yung nangyari sa classmate ko sa CR. Isang gabi, habang papasok ako ng klase, nakaramdam ako na naiihi. Kaya naisipan ko munang dumaan sa CR malapit sa room namin. Pumasok ako sa ikatlong cubicle dahil may tao sa una at ikalawa. Maya-maya, narinig ko na may lumabas na sa isang cubicle. Tapos, narinig ko na may naglalakad ulit at huminto sa tapat ng pinto ng cubicle ko. Kinalampag niya ng kinalampag yung pinto na ikinagulat at kinainis ko. Pasigaw kong sinabi na may tao pa at baka pwedeng maghintay saglit dahil patapos na ako. Pero mas lalo pa niyang nilakasan yung pagkalampag sa pinto. Walang tigil yon. Napasigaw na nga ako dahil sa galit. Pero mas lalo pa niyang nilakasan yung pagkalampag sa pinto ng cubicle. Ni hindi siya natinag kahit galit na ako nung time na yon. Kaya tinapos ko na yung pag-ihi at tumayo na. Kita ko pa rin yung paa at anino niya sa ilalim ng pinto. Pero pagbukas ko ng pinto at paglabas, walang tao at tahimik. Nagtaka ako dahil kalampag pa siya ng kalampag bago ko yun buksan. Hindi ko inaasahan yung nakita ko pagsilip sa isang cubicle. Nakita kong may tumutulong dugo sa sahig, tapos pagtingala ko, nakakita ako ng mga batang walang mga mata. Duguan yung mga damit nila. Sa sobrang takot, nagsisigaw ako. Lalo pa akong natakot at napalakas ang sigaw nung bilang namatay yung mga ilaw sa banyo. Tapos naramdaman kong unti-unti silang lumalapit sa akin. Naramdaman kong nilalapit nila yung mga mukha nila sa akin. Tapos bigla silang sumuka. Nasilaw ako at nagulat na mabukas bigla yung mga ilaw. Doon ko na lamang pulang likido pala yung sinusuka nila. Halos maligo na ako sa mga sinusuka nilang dugo na nagmumula sa mga mata nilang sa tingin ko ay dinukot ng kung sino. Lalo akong napasigaw sa takot at pandidiri noong mga oras na yon. Halos mahimatay na nga ako sa mga nangyayari. Pero patuloy pa rin sila sa paglapit sa akin habang sumusuka ng dugo. Sumisigaw na rin ako noong mga oras na yon, Sir Bob, kasi hindi ko mabuksan yung pinto ng cubicle na di ko na malayang nakasarado na pala. Lumalabo na rin yung paningin ko noong mga oras na yon. Hanggang sa narinig kong parang nabuksan yung pinto ng CR. May pumasok tapos tinatawag yung pangalan ko. Paggising ko, nasa klinik na ako ng university kasama ang isa sa mga classmates kong nag-aalala. Nakita niya raw ako sa CR na nakahandusay na. Tinanong niya kung ano raw ba yung nangyari sa akin. Ang sabi ko, nakita ko sila. Nanginginig pa noon yung buong katawan ko pati yung boses. Nagtanong siya kung sino yung tinutukoy ko. Nung binanggit ko yung tungkol sa mga batang walang mga mata, napatingin sa akin yung nurse. Ang kwento nito sa amin, Sir Bob, yung tatlong bata na yon, nung dati pa ay ilang linggo na raw nawawala. Tapos doon sa building namin natagpuan yung mga katawan nila. Gulat na gulat daw yung mga magulang kasi bukod sa naagnas na yung mga katawan ng tatlong bata ay nawawala rin yung mga mata nila. May isang nakapagsabi naman na may kasama raw yung mga bata na isang lalaki at doon sila dinala. Pero nung lumabas ulit yung lalaki ay wala na itong kasamang mga bata. Nanatili daw sarado yung kaso. Pero ang pinagtaka ng lahat, parang hindi naman daw nagloksa yung mga pamilya ng mga bata. Ni hindi raw inalam kung sino ba talaga yung gumawa nun sa mga anak nila. Hanggang isang araw daw, dumulog yung isa sa mga magulang at isinalaysay nito na plano talaga yon ng isa sa mga magulang ng tatlong bata. Nadamay lang daw yung mga anak nila kasi yung isang bata ay anak sa iba ng nanay nito. Nung nalaman na uuwi na yung asawa nito galing sa ibang bansa, ay naisip na ipapatay na lang yung bastardo nito. Ang psycho lang talaga. Baka raw magduda yung asawa kung bakit may bata sa kanila at kamukha niya. Hindi naman daw nito kayang patayin ng anak, kaya inutos daw ito sa iba. Ang kaso lang,
Nadamay pati yung dalawang kalaro nito na nakasaksi sa pagpatay sa target. Nung nalaman ko yung kwento ng tatlong bata na walang mga mata, nakaramdam ako ng awa sa kanila. Mula nang mangyari yon, Sir Bob, hindi na ako nagbabanyo doon. Di dahil sa takot ako, kundi dahil ayoko silang gambalain. Sa kaya raw nagpapakita yung mga bata. Minsan, gusto lang nilang maipaglaro. Mahilig daw maglaro yung tatlong bata nung nabubuhay pa sila. Pero sa tingin ko ay hindi pa rin matahimik yung mga kaluluwa nila. Dagdag pa ng nurse sa kwento. Nung umuwi yung asawa ng mastermind sa nasabing krimen, napansin nitong parang balisa at madalas tulala daw yung babae hanggang sa tuluyan na itong mabaliw. Kaya nalaman daw ng nurse yung tungkol dito ay dahil naikwento raw sa kanya ng kanyang lola nung nabubuhay pa ito na siyang isa sa mga nakakaalam ng balita tungkol sa krimen na yon bago pa ipatayo yung university. Hanggang dito na lang yung kwento, Sir Bob. Salamat po sa oras at sana ay mabasa ninyo. Magandang gabi sa inyo, Sir Bob. Itago niyo na lang ako sa pangalang Danilo, taga San Jose del Monte, Bulacan. May maikling kwento lang akong gustong ibahagi sa channel mo. Tungkol ito sa sikat na haunted house dito sa probinsya namin, ang tinatawag na Bahay na Pula. Pag nadidinig o nakikita nyo sa internet ang salitang Bahay na Pula, ano bang pumapasok sa isip nyo? Mga multo? Meron talaga doon, sir. Pero hindi lang yon yung makikita mo doon, lalo na pag sumapit ang hating gabi. Kasi may nakita ako na sa mga kwento ko lang madalas marinig. Isa nga pala akong rider. Mahilig akong mag-long ride. One time, nag-decide akong magpunta sa isang sikat na lugar sa Nueva Ecija, sa Gabaldon. Solo ride lang ako noon. Ka-split lang kasi namin ng partner ko for 7 years, kaya talagang mas broken pa ako sa basag na bote. Hindi ko matanggap na ipinagpalit ako sa mas pangit kesa sa akin, sir. By the way, nalibang ako noon sa paggala. Picture-picture ng kung ano-ano, kaya ginabi talaga ako ng uwi. Tapos sa swertehan pa na naflatan ako ng gulong sa tagong lugar. Di tulak malala ako noon hanggang sa makakita ng pagawaan. Around 10 PM na yon bago na ayos yung motor, kaya dali-dali na rin akong bumiyahe pa uwi. Ang sarap nga sa pakiramdam na bumiyahe pag hating gabi kasi konti lang yung nakakasabayan ko sa kalsada. Ang pauwi sa amin, Sir Bob, ay may 200. Bali 3 nga kung isasama ko pa yung sa Pandi. Dito na tayo sa malapit. Yung una sa pa-DRT, tapos Tagusmonon sa Garay to SJDM. Tapos yung other way sa Bustos, bypass to Garay at SJDM o San Jose del Monte. Dahil nga gabi na, mas pinili ko yung Bustos kahit na medyo may kalayuan. Kasi kapag gabi, delikado ang daan pa DRT. Mas takot ako sa buhay kesa sa mga multo o kung ano pang elemento. Fast forward na natin, sir. Malapit na ako noon sa Bahay na Pula sa San Ildefonso. Ang bahay na sinasabing may mga nagmumulto na mga biktima ng mga sundalong Hapon. Mga around 12 midnight yon. Wala na talagang gaanong dumadaan na sasakyan. Nung biglang from the other side ng kalsada ay may mabilis na tumakbo papunta doon sa way to Bahay na Pula. To be specific, pag galing ka ng Nueva Ecija, ang Bahay na Pula ay banda sa kanan mo. Bali yung nakita kong tumakbo ay galing sa kabilang side ng kalsada. Ang bilis niya. Akala ko nga aso. Kasi yung pagtakbo niya gamit yung mga kamay at paa. Pero nagtaka ako kasi ang laking aso naman nun kung sakali. At buti na lang, mabagal lang yung takbo ko that time. Kasi tuloy na yung katabi ng bahay kaya dapat mag-slow down at may kurbada pa. Nung makatawid na yung nilalang na akala ko ay aso, napahinto naman ako sa gilid. Kinabahan talaga ako kasi biglaan. Kaya ang ginawa ko,
Bumaba muna ako ng motor at naglakad papunta doon sa bahay na pula. Yung bahay na yun pala sir, hindi siya sa tabing kalsada. Bali papasok ka pa ng konti sa loob para makarating doon. Mga ilang hakbang lang naman. Kaya yun na nga. Gamit yung portable kong flashlight, sinundan ko yung biglang tumawid para lang makasiguro kung aso lang ba yun o tao. Kasi figura siyang babae sa paningin ko nung dumaan. At nakita ko nga siya doon sa gilid ng sirang bahay na pula. Nakatalikod na parang may nilalantakan. Babae nga base sa haba ng buhok niya pati sa hulma ng katawan. Nung masinagan ko siya ng ilaw ng flashlight, agad itong napalingon sa akin. Dahil may nilalantakan na kung anong karne, duguan yung bibig niya nung humarap sa akin. Gulat na gulat talaga ako nun sir. Ang pangit ng mukha ng babae. Kulubot yung balat, tapos mapupula yung mga mata. Mahaba at matatalas din yung mga ngipin niya. Umangil siya sabay takbo ulit dun sa talahiban sa likod ng bahay na pula. Halos hindi ako makagalaw nung mga oras na yon. Aaminin kong naihi talaga ako sa sobrang takot. Nang mahimasmasan, dali-dali na rin akong umalis doon sa lugar. Palinga-linga pa ako sa side mirror kasi iniisip ko noon na baka susundan niya ako. Sa awa naman ng Diyos, hindi na siya sumunod. Takot na takot talaga ako noon. Grabe. Nung nakarating ako sa Shell sa San Rafael, nag-stop over muna ako doon. Nagsindi ng yosi sa smoking area kasi nanginginig pa rin ako sa sobrang takot. Sabi ko nga sa inyo, mas takot ako sa buhay kaysa sa mga patay. Nung maging ayos na yung pakiramdam ko, bumiyahe na ako ulit. Nakauwi naman ako ng maayos sa amin. Pero after na experience ko na yon, hindi na ulit ako bumiyahing mag-isa, lalong-lalo na sa gabi. Ito lang ang kwento ko, Sir Bob. Matagal na akong listener ng channel mo, Sir Bob, at gustong gusto ko talaga yung mga nilalapag mong kwento. Kadalasan akong nakikinig tuwing umaga habang nagkakape. May mga kwentong ibinahagi lang sa akin yung kakilala ng pinsan ko. Patungkol yun sa lalaking walang ulo umano na nakikita nila sa isang building sa Santa Maria, Bulacan. Ako pala si Aiza, taga Bulacan din. At ito pala yung mga kwento. Doon daw sa building na yon, mayroong 3 palapag. Yung nasa baba, computer shop at tindahan. Sa taas naman, private room ng may-ari ng tindahan at yung nasa dulo is dental clinic. Yung nasa pinakataas, antique shop at doon nagtatrabaho yung kaibigan ni pinsan. One time daw noon sir, araw ng Sabado, bali walang pasok ang mga bata sa school kaya punuan ang comp shop. Yung kaibigan ni pinsan naman ay galing sa palengke, bumili ng pananghalian nila. Nang bigla daw may narinig silang sigaw ng babae. Biglang nagkagulo doon sa comp shop. Kaya dali-dali niyang nilapitan at kitang-kita raw niya na parang nasisiraan ng bait yung babae. Sigaw daw ito ng sigaw na may lalaking nakalutang at wala umanong ulo. Inilabas yung babae para mahanginan. Nung kumalma na siya, doon na nagsimulang magkwento. Sabi nito na habang nasa banyo siya, umiihi at nagsisipi. Pagpatay daw niya ng sipi kasi maghuhugas na, may nakita itong nakalutang sa refleksyon ng screen ng cellphone nito. Tiningala raw ng babae yon at doon na nanlaki yung mga mata niya kasi nakalutang nga talaga yung lalaki. Naka-Amerikana at walang ulo. Doon na umano siya nagsisisigaw kasi pababa dito yung lalaki na walang ulo. Simula nun, kumonti na yung pumupunta sa computer shop. Hindi lang pala yung babae yung nakakita nun. Marami na. Pero ang pinakamalalang nangyari nun, Sir Bob, nasunog yung comp shop pagkalipas ng ilang buwan. Buti na lang at walang napahamak at naagapan agad yung sunog. Dahil doon, tuluyan nang hindi nag-operate yung nasabing comp shop kaya wala nang mga bata at taong pinakitaan ulit
ng lalaking walang ulo. Itong pangalawang kwento naman ay kinuwento ng isa pang tropa ni pinsan. Nagtatrabaho sa isang gasolinahan doon sa lugar. Isang madaling araw daw noon, pag-uwi nito galing OT. Tapos ang daan nito ay doon sa tapat ng building kung saan nagtatrabaho sina pinsan. Nung naglalakad yung tropa niya, natawagin na lang nating Bimbo, ay may nakita raw itong lalaki na naglalakad ng pabalik-balik dun sa may second floor. Kaya nagtaka si Bimbo kasi alas 8 ng umaga pa nagbubukas yung mga nagrerenta doon. Nasa kabilang kalsada umano itong si Bimbo kaya hindi nito mamukaan yung lalaki. Medyo nanlalabo na rin yung paningin nito dahil sa antok. Kaya ang ginawa ni Bimbo ay nilapitan nito yung lalaki. Balak sabihan na masyado pang maaga para pumunta doon. Nung nakalapit na ito ay nanlaki umano ang mga mata nito kasi kitang-kita ni Bimbo na walang ulo yung lalaki. Ang mas nakakatakot pa ay nakalutang lang ito ng pabalik-balik doon. Takot na takot daw itong si Bimbo kahit lalaking naturing at napaihi pa nga raw sa pantalon. Mabuti na lang at nagawa pa nitong makalayo sa lugar. Kinabukasan, kinuwento nito kina pinsan yung nakakatakot na karanasan. Simula raw noon hindi na dumadaan si Bimbo dun sa way kung nasaan yung nasabing building, lalo na pag alanganing oras. Mahirap na raw kasi baka magpakita ulit doon yung lalaking walang ulo. Itong pangatlong kwento naman ay karanasan ng pinsan ko mismo. Naranasan nila ito nung minsan mag-overnight sila dun sa antique shop kasi marami daw lilinisin that time. May parating silang bisita sa mga susunod na araw. Ang kasama ng pinsan ko ay yung mga katrabaho niya. Bale 4 sila. Tamang linis lang daw sila doon hanggang alas 8 ng gabi. Nung nagpahinga na at nakakain ay nanood muna sila sa cellphone ng ilang mga kasama niya. Tapos yung iba raw ay tumagay muna ng konti. Pampasarap umano ng tulog. Si pinsan naman hindi umiinom kasi hindi naman talaga siya mahilig sa alak. Nang makapagpababa na ng kinain at matapos yung pinapanood nila ay nag-decide na silang matulog. Naglatag lang daw sila noon ng plywood at karton sa lapag kasi isa lang daw yung electric fan. Nagkulitan pa umano sila bago matulog. Fast forward, nung madaling araw na ay naalimpungatan si pinsan. Nagulat siya kasi may taong nakatayo sa gilid ng pwesto niya. Nung pagbaling niya pakabila, akala niya isa lang sa mga kasamahan niya kaya binaliwala lang niya yon. Nung bumalik siya sa una niyang pwesto ay nanlaki yung mga mata niya kasi andoon lahat yung mga kasama niya. Binilang pa nga at kinilabutan dahil kumpleto talaga silang nakahiga. Pero inisip na lang daw niya noon na baka amo lang niya yon, baka umakyat lang sa taas para silipin sila. Kaso naisip niya na papaanong mangyayari yon. Dapat maririnig nila yung roll-up door kung papasok yung amo. Kaya para maasigurado ay nilingon niya ulit to. Kasi nung una at pangalawang kwento raw tungkol sa lalaking walang ulo, hindi talaga siya naniniwala. Pero nung nakita raw niya yung lalaki na nasa likod niya, ay doon na siya naniwala. Kasi wala raw itong ulo. Kitang-kita raw niya kasi na maliwanag naman doon sa pwesto nila at wala talaga itong ulo habang nakatayo malapit sa kanya. Ang ginawa ni pinsan, nagtaklop siya ng karton sa muka at nagdasal ng paulit-ulit. Hindi raw siya nakatulog ng maayos noon hanggang sa sumapit ang umaga. Kinuwento niya ito sa mga kasamahan niya kinabukasan at maski nga raw sila ay natakot din. Sinabi din nila yon sa amo at ang kwento ng amo nila, nung panahon daw ng giyera, yung lupa na pinagtatayuan ng building ay ginawa umanong dating ospital o pagamutan ng mga sundalong Pilipino at kulungan ng mga dayong sundalo. Marami na raw ang namatay doon sa area. Maski yung amo nila ay nakakaramdam at nakakakita din doon. Minsan daw, may mga batang naghahabulan, lalaking humihila ng kadena at marami pang nakakatakot na pagpaparamdam at pagpapakita raw. Nung marinig yon ng pinsan ay hindi na siya ulit nag-overnight doon sa antique shop at lalong hindi na siya nagpapaiwang mag-isa sa building na yon.
Pasensya na sir kung napahaba yung mga kwento ni pinsan. Pero maski nga ako nung narinig ko to, sobrang kinilabutan talaga. Magandang araw Sir Bob. Nakikinig ako sa channel mo since the pandemic. Tawagin mo na lang akong Thor na atira sa Nueva Ecija pero dating taga Bulacan. Bali itong kwentong isishare ko sa inyo ay doon nangyari way back 2016. Isa pa lang yung anak ko noon at 2 years old siya. Sa ngayon, 2 na ang anak ko sa edad na 35 years old. Hiwalay na rin kami ng nanay ng mga bata. Nag-uusap pa rin kami para sa co-parenting. Bata pa lang po ako ay bukas na raw ang third eye ko, sabi ni mama. Ilang beses na akong nakakakita ng multo at iba pa, kaya sanay na rin ako sa kanila. In short, hindi ako matatakutin. Dun sa bahay ng bunsong kapatid namin sa Bulacan, may nakita akong babaeng naaputi na pababa ng hagdan. Yung tirahan kasi nila ay up and down na may paupahan. Gabi ko nakita yung babae. Akala ko talaga isa lang din yon sa mga umuupa doon. Pero nung bigla akong napatingin sa paa niya habang umaakyat ulit pa itaas, nagulat ako kasi hindi nakalapat sa semento yung mga paa niya. Nakalutang yung babae. Medyo nagulat lang din ako pero hindi natakot. Hindi rin naman delikado yung multo. Baka trip lang talaga magpakita sa akin kasi alam niyang bukas yung third eye ko. Bukod sa multo, may iba pang mga elemento nagpapakita doon. Sa San Jose del Monte, Bulacan, yung lugar na tinutukoy ko. Dati, nasa Santa Maria kami, tapos lumipat kami sa San Jose del Monte. Kahit yung mga kapatid ko, madalas din pakitaan. May mga nagtatangka ding umaswang sa mga buntis sa lugar na yon. Pero bago kami umalis ng Bulacan, napalayas na doon yung pinaghihinalaang aswang. Pero sa dami ng mga naging scary encounters ko sa San Jose del Monte, may isa talaga na hindi ko makakalimutan. Yung tragic story ng binatilyong kapitbahay namin noon na tawagin na lang nating Jonas. Halos kakalipat lang namin doon nang mangyari ang isang krimeng nagbigay takot sa aming lahat. Bali nakatira si Jonas sa bahay ng tiyahin niya sa mother's side. Yung nanay naman niya nasa abroad. Hiwalay na yung parents niya, kaya dun iniwan si Jonas ng mama niya sa uncle niyang tawagin ko namang Lemuel. Mabait siya, maalaga sa bata, at responsable kahit binata pa. Masipag din, malinis sa bahay at walang bisyo. Kaya nga panatag si Ate Rona na iwan kay Kuya Lemuel ang kaisa-isa nitong anak. Tahimik ang buhay ng magtiyuhin. Masaya sila at mahal na mahal ni Kuya Lemuel ang pamangkin. Wala ring palya sa pagpapadala si Ate Rona, lalo na't mataas lagi ang grades ni Jonas. Patunay na maayos ang paggabay at pagpapalaki dito ng tiyuhin. Pero sa asamaang palad, napabarkada si Kuya Lemuel at natuto ng iba't ibang klaseng bisyo. Walang kamalay-malay ang nasa abroad na si Ate Rona. Hanggang sa isang araw, nagulat kaming lahat nang matagpuan ang bangkay ni Jonas sa may sagingan. Malapit lang sa bahay ni na Kuya Lemuel. Ang mas nakapanghihina pa, nawawala ang ulo ng binatilyo. Pinugutan ito at walang nakakaalam kung sino ang sospek kung bakit yun ginawa. Nung araw ding nakita yung bangkay ni Jonas, pagkalipas ng ilang oras, natagpuan ng mga pulis ang ulo ng binatilyo. Nakabaon sa lupa sa di kalayo ang parte ng sagingan kung nasaan ang katawan nito. Awang-awa kaming lahat na magkakapitbahay sa sinapit ng binatilyo at pati na rin yung nani nitong nagpakahirap sa ibang bansa. Umaasang nasa maayos na kalagayan ang pinakamamahal na anak. Dahil nga under si Jonas noon sa pangangalaga ni Kuya Lemuel, agad na pinuntahan siya ng mga pulis sa bahay para kausapin. Pero nagulat ang mga otoridad na madatnan si Kuya Lemuel sa bahay niya na parang wala sa sarili. Umiiyak at biglang tatawa. Ayon sa kanya, pinatay daw ng dyablo ang kawawang binatilyo. May dyablo daw na balak kunin yung pamangkin niya.
Pero hindi niya raw ito ibibigay sa halimaw. Mahal daw niya si Jonas, kaya pinatay daw niya yung halimaw na Diablo. Matapos yun sabihin ni Kuya Lemuel, ay bigla na lang siyang tumawa ng malakas. Nakakatakot din yung itsura niya, lalo yung mga mata. Tuluyan na siyang nawala sa katinoan. Ang hula namin dahil yun sa epekto ng pinagbabawal na gamot. Habang tumatagal ang investigasyon, unti-unti na nagka-lead ang mga pulis kung sino talaga ang sospek sa nangyaring krimen. Si Kuya Lemuel. Sa kwento niya kung paano niya di umano pinatay yung sinasabing halimaw, ganun mismo ang nangyari sa pagpatay sa binatilyo. Lumalabas na napagkamalan niyang Diablo si Jonas kaya binalak niyang tagain ito. Sa takot naman ng binatilyo, tumakbo ito sa may sagingan at doon ito hinabol ni Kuya Lemuel. Dahil wala namang kalaban-laban sa tiyuhin, lalo na at may dalang itakang lalaki at nasa ilalim ng impluwensya ng bato, napatay niya ang sariling pamangkin. Hindi nakulong si Kuya Lemuel dahil dinala siya sa mental hospital. Sobrang lungkot naming lahat sa sinapit ni Jonas. Nang malaman niyo ni Ate Rona ay halos magwala daw ito sa sobrang galit at pagluluksa. Sabi ng mga Martes noon na kapitbahay namin. Pero wala na itong magagawa pa sa masaklap na sinapit ng anak at kapatid. May mga nagsasabing nagpapakita raw si Jonas sa sagingan tuwing gabi. Duguan ng damit pati ang katawan, tapos walang ulo. Minsan naman, nakikita nila itong mabilis na tumatakbo. Takot na takot ito na parang may humahabol. Yung mga bago lang sa lugar at di pa alam yung tungkol sa tragic story ni Jonas ay talagang halos mamatay sa takot. Yung mga dati naman naming kalugar, nung tumagal ay nasanay na rin sa pagpapakita ng binatilyo. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Sir Bob. More power sa channel mo.